Nakilala natin ang grupong Happiness, Love, and Joy o Halo Joy dahil po sa kanilang pagtulong sa mga batang may mga espesyal na kalagayan. Umusbong ang proyektong ito dahil sa personal na pinagdaraanan ni Winnie na merong anak na bulag. Kaya alam niya ang hirap ng isang solo parent na walang matakbuhan sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang kwento, inyo pong tutukan. I'm Mary Ann Florendo, founder po ng Happiness, Love, and Joy, or Halo Joy in short. And I'm Winnie Jane Galut, co-founder of Happiness, Love, and Joy. Actually, it was started because meron po akong anak na totally blind. We call them a warrior kasi syempre they are fighting na everyday lives. During that time, isa po ako sa mga nanay na humihingi ng tulong. Kung saan merong mga pwedeng mabigay na tulong sa anak ko, pumupunta ako. So, na-realize ko na hindi pwedeng ganito eh. Sana dumating yung time na ako naman yung makatulong sa ibang tao, especially sa mga nanay, kasi alam ko yung pakiramdam. So, dun siya nag-start. Paunti-unti, nag-start sa school ng anak ko, sa SPED, mga ilang bata lang, kapag may mga occasion, ganun. Hanggang sa dumami na dumami. Kung wala kang malalapitan, napakahirap eh. Kasi as a single mom, yung struggle na paano ka magtatrabaho, sinong mag-aalaga sa anak mo. Without the help ng family, ang hirap para isang magulang na magtatrabaho ka tapos may special yung anak mo. Pag hindi ka naman nagtrabaho, paano yung needs niya? So yun nga, with the help of my family din, unti-unti, nakayanan. Tapos, okay naman kasi lumaki naman ng independent, naturuan ko, sinanay ko siya ng hindi siya special, hindi ka special. Oo, may disability ka, pero hindi kailangan na itatrato ka rin ng ibang tao na special. Kailangan matuto ka rin i-adjust mo yung sarili mo. Hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo palagi. At upang mas marami pa ang kanilang marespondihan, naisipan nila na mas palalawakin pa ang kanilang grupo. Going to pandemic year, March, so we decided na to publish yung ginagawa namin. Kasi before, ano lang siya eh, parang personal lang namin na bibigay kami ng tulong. And then, kung sino yung makita namin na pwedeng matulungan or mga lumalapit sa amin, yun yung binibigay namin. So, we decided na to create a group para mas lumaki or para mas madaming tulong ang maibigay namin sa kanila. Yun lang naman ang tanong ko palagi, anong needs ng bata, anong kalagayan, kamusta, anong kailangan gawin sa kanya. Kailangan niya ng gatas, diaper, tapos yun, kung kailangan ng medication, kung kailangan ipa-check up. Kasi karamihan sa kanila, pagkapos yung magulang, so unang-una talaga walang pang pa-check up. Do madaling sabihin sa public hospital, ganito, oo. After that, may reseta yan, may laboratories yan. May milk na i-reseta sa kanya, kung ano yung dapat na milk sa kanya, especially. Mag-chat ako sa mga friends ko kung sinong gustong tumulong dito sa isang bata, magsisend sila. As much as possible, nagkakalap kami ng donation na ibibigay doon sa bata, yung needs na talaga niya. Hindi kami more on to cash na ibibigay sa kanya or doon sa bata. Kasi ayaw sana namin na iaabot yung cash and then later on, walang update yung parent ko anong nangyari dun sa cash. Siyempre, kasi kami, kailangan namin ng proof. Ipipresent din namin dun sa donor, sa nagbigay, na nandyan, nakarating sa bata yung tulong. Iba't ibang programa ang kanilang ginawa upang mas maraming taong kanilang marerespondihan. Ang ginagawa namin, yearly, meron kaming event, anniversary. So, ang ginagawa namin, we provide the basic needs. Collating sponsors na makakatulong sa amin para ma-provide namin yung mga kailangan nila. Ang pinaka-ano namin is yung milk and diapers. Kasi yun ang pinaka-basic na kailangan ng mga bata. Hospital visit, ginagawa din namin yan. Ang iba pang program is yung feeding. Feeding program, we visit the elders, yung mga street dwellers. Kung kailan lang magbigay yung mga sponsors sa amin, kasi ang sponsors naman, hindi financial na nagbibigay sa amin. We give na talagang In in kind. Kung ano lang yung mabigay nila. Kung items lang na kaya na lang ibigay. Kung meron kaming extra, why not? Dadagdagan namin.
Like ito, yung bigas na dumating sa amin ngayong taon for this year na year-end namin na giving. Si Ma'am Michelle is private na tao. Pero sobra po talaga yung help na binigay niya sa amin. Simula nung na-meet namin siya. Actually, nakita lang din niya yung page through sharing ng mga nanay. Without knowing us, hindi rin niya kami kilala personally. Tumawag siya sa amin, ganyan, kung anong may tutulong niya. Tapos right away, nagulat kami, nag-deposit. So parang nagulat ako, sabi ko, wow, itong taong to hindi naman kami kilala para magtiwala din siya sa amin ng ganun. Up to now, tumutulong siya sa mga bata. As in, thousands of kids na yung natulungan niya. Kasi for us, ang mundo ng charity is very kailangan malakas ang loob mo. Hindi pwedeng mahina. Kasi we do hospital visits, home visit, dapat malakas ang loob mo na makita sila sa ganong sitwasyon. Dapat malakas yung loob mo na pag may nawawala sa yung member mo, Yung nawawalang bata. kaya mong dalhin. At sa isa sa mga pag-responding kanilang ginawa, nag-iwan ng tatak sa kanilang lahat dahil isang buhay ang kanilang nabago. The first time I saw Lance, talagang na-capture niya yung puso ko. Nagkaroon kasi kami ng community pantry, kids edition. So, bit-bit si Lance. Oo, tapos tinitingnan ko na, sabi ko sa kanya, parang may ano tong batang to, check mo nga. Siya yung kumausap dun sa nanay that time, nung buhay pa yung nanay niya. Tapos yun, parang sabi niya sa akin, hindi na maalis sa isip niya yung bata. Kasi parang there's something in his eyes na talagang alisin mo ako dito. Parang he was asking for help na gusto ko sumama sa'yo, gano'n. And then nag-background check ako. So, after kong mag-background check, hindi siya okay. So, binabalik-balikan ko siya. Nagtatrabaho ako. Naiisip ko siya, bakit okay lang kaya itong batang to. So, we decided to provide milk, diapers, weekly para sa kanya. So, yan na, naging okay. Pero later on, nagtumawag sa amin yung kapitbahay niya, telling na namatay yung nanay ni Lance. So, tinawagan ko siya, paano yung bata, paano yung magiging setup nila. Kasi medyo hindi okay yung surroundings niya doon. Hindi talaga okay kasi walang pakialam sa kanila yung mga relatives niya. Kasi nakita ko nga siya, nasa sahig lang eh. So, bakit hindi ko pakuhanin? So, we decided na nakunin muna ng volunteers namin. Pero, in process, kumbaga, dumaan kami sa tamang process. Kaya sabi ko sa kanila, yes, and barangay. Mukhang para sa amin siya kasi kumusa yung tatay niya na lumapit Bigay sa amin. Nung dumating sila sa amin, wala siyang response sa body. Meron isang therapist from Italy na tumulong sa amin, na i-therapy siya sa bahay. Tinetherapy si Lance dito every week for free. Hindi siya nagpapabayad sa amin. Hanggang sa ngayon, meron na siyang head control. Pag pinaupo namin siya, kaya niya nang i-balance yung ulo niya. Kaya nga sabi ko sa mga nanay, alam nyo, mahalin nyo lang sila, ibabalik din nila sa inyo yung pagmamahal na sobra-sobra pa. At ang mga nanay na kanilang natulungan, kasama na rin nilang rumiresponde. Yung volunteer namin, yung isa dyan, meron din siyang cerebral palsy na warrior. Then the rest, mga friends namin yan. Mga kapatid namin. Kapatid namin. Kapatid namin, family namin, mga nag-volunteer. Yun nga, ang sabi ko sa kanya before, we are lucky na surrounded tayo with good people, with good heart. 2016, nung ma-meet ko si Ma'am Mean tsaka si Ma'am Winnie, sa isa din pong support group ng mga batang may cerebral palsy. Meron po akong anak na may cerebral palsy, 14 years old na po siya. Nung baby pa yung anak ko, hindi ko alam na may mga ganitong support group na tumutulong sa mga batang may cerebral palsy. So parang yung struggle ko po bilang parent, kasi yung diaper, yung gatas, yung maintenance needs niya talagang hindi ko alam kung saan ko siya kukunin. Sobrang laking tulong po. Kasi doon na lang sa emotionally po, hindi lang sa mga nabibigay nila. Kasi po, kapag iba po kasi yung pakiramdam na feeling mo wala kayong kakampi, wala kayong mahugutan ng lakas. Pero simula po nung nagkaroon kami ng support group, nakakakuha po kami from them ng lakas. Tapos iba po yung nabibigay nilang happiness. At ayon sa kanila, hanggat may nagtitiwala sa kanila, tuloy-tuloy din ang ginagawa nilang pagresponde sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan.
Sabi ko nga, sir, hanggat may gustong tumulong, nandito lang din kami para magpaabot ng tulong. Ang pagtulong sa kapwa ay namamahay sa ating mga puso. Kailangan lamang itong gisingin upang masimulan ang pagresponde sa ibang tao. At tulad ng happiness, love, and joy na naging inspirasyon ng kanilang sariling karanasan, ang pagsisimula na makatulong sa iba. Nawa sa bagong taong ito na ating haharapin, maging inspirasyon ito sa atin na walang malaki o maliit sa pagtulong basta't bukal ito sa puso. Kami ang Happiness, Love, and Joy Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.